Ikuhan ko nila, Dre. Yung tukso, kung hindi mo kaya mo Wala pinato. Wala iwanan. bibigyan ka ng ating I-invite ako. So, yung about talaga sa post, hindi ko po talaga alam na gagawa ng ibang ibig sabihin sa sa iba. Kasi sa amin, kaya ang sabi ko wala akong kasalanan kasi actually first nun is upload ko lang po yung download ko lang po yung image na yon. Tapos yung araw na nakalagay doon, galing doon sa sa word na Bugo, yung Bugo City. Sa amin kasi Bisaya kasi kami. Sa Bisaya kasi yung Bugo, pag sa Tagalog Bobo sa Tagalog. Yung ako sa akin naman, sa nakita ko sa mga problema sa management dito sa ating bansa ngayon, kasi para sa akin naman kasi we are all have right to question to all public servant. But I'm questioning only the job as a leader in this country, but I'm not questioning the personality. So, yung sa akin lang, karapatan, komento ko lang yung ibig sabihin doon. Pero iniba kasi sa ibang iniba kasi ang ibig sabihin, kaya nagkaganon. Pero sa amin yun lang talaga yung araw na yun, yung nakalagay na headshot sa word na Bugo, yun lang po. Wala nang ibang ibig sabihin. Na headshot lang. Hindi na babarilin sa ulo? Hindi po. Hindi na barilin sa ulo. Hindi ganun. Pati malayo sa personality ko yan. Hindi ko, alam ko naman ng tama at saka mali sa sa mga Bali, yung araw lang na yon napupunta kay sa presidente natin is galing doon sa word na Bugo. Yun lang yun. Yung Bugo sa amin kasi Bugo sa Bisaya, sa Tagalog, Bobo. Yun lang yun. Bakit mo nasabi yun, sir? Naano ko lang yun sa mga nangyayari ngayon, yung mga nangyayari ngayon na problema. Pero hanggang doon lang po yun, hindi talaga, komento ko lang yun, komento lang. As a leader in this country, yun lang po yun. Pero hindi sa personality. Meron ka bang gustong ipahatid na mensahe? Isa sa ito. Pero para sa akin po, naghihingi po ako ng pasensya na iba po yung ibig sabihin, may mga nagpakalat na gano'n at saka yung may mga baril-baril, hindi na po sa akin yun. Wala po akong ganyang mga datingan or yung sa akin lang yung image na yun lang talaga, na komento ko lang. Ang meaning kasi nung image, parang nagkomento lang ako sa nangyayari ngayon. Yun lang po. Parang paulit-ulit na daw kasi, sabi ni Director. Yun lang po talaga ang ko, kasi lahat po ako busy po kasi ako, halos lahat ng ko mga na-upload is galing lang po sa download ko, mga nasa social media po yun lahat. Wala akong masyadong rating. Meron man akong mga own talaga na po sa aking account, yung mga text lang na sarili kong bilang komento lang din yun sa mga nangyayari. Meron ka bang baril, sir, sa bahay? Wala talaga akong mga ganyan. In the past, meron ka Wala rin. na armas? Wala rin. Meron kang background na police o law enforcement? Wala po. Nire-respeto ang mga karapatan ng mga mamamahayag, social media practitioners, sa kanilang malayang pagko-comment, no? Pero ito, isa na namang tinrabaho ng NBI dahil lumampas na siya doon sa parameter na pinagbibigyan natin. Okay? Ang mga example, kung ano-ano na ang mga isinusulat niya sa kanyang post, no? Against the government, against BBM, against sa Pangulo. Ayan, mga ganyan. Hindi natin yan pinapansin, freedom of speech, freedom of expression. But then, on October 3, nag-post siya na i-headshot daw si Presidente. Iba ito. Iba iyon, no? Kaya hinanap namin siya at natagpuan siya ng aming cybercrime unit na nandun siya nakabase siya sa Pagadian City. So pinuntahan siya doon at in-invite at sinabi nga namin na pasensya ka na at kakasuhan ka namin dahil lumampas ka na sa parameter ng freedom of speech, freedom of expression. Alam nyo, anumang threat, tangka,
sa buhay ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House, Chief Justice, ay primary jurisdiction ng NBI. So, moto proprio, papasok kami pagka merong threat dito sa mga tao na ito. Ito nga ang isa. So, ang nagpunta sa Pagadian ay itong mga agent natin from the Cybercrime Division. Nakuha siya October 7? October 7. Okay. Kung may katanungan kayo, si Chief Hernandez nandito. John Consulta po, GMA Integrated News. Good afternoon, sirs. Pwede lang po ba malaman, ano po yung pinaka-background ng ating pong subject? At meron na po ba siya mga previous posts na ginawa na medyo sabihin po nating bordering doon sa freedom of expression at medyo maaaring lumabag na sa batas? Itong subject po natin is a vlogger. Tapos first time niya na mag-post ng gano'n sa social media regarding that one dun sa pertaining to the president. Opo. Sir, pakwento nga po, dun po sa ating monitoring, dun pong nakita po natin yung post po niya, dahil parang lumalabas po sir na ito ay kuha po ni Pangulo. Paano ba niya nilatag po yung picture niya natin pong inimbestigahan? Asan na yung picture? Yung picture. Agent on case may answer. Yung nag-start yung upload na October 3, wherein yung picture po na nandun is yung picture ni President nung pumunta siya sa Bogo City, dun sa Cebu after ng earthquake. Meron pong araw sa ulo ni President and may caption po na headshot. It was taken down by Facebook due to violence and incitement based on their community guidelines. Then, noong October 6, nagkaroon po siya ng new posting which confirms po na sa kanya talaga yung posting kasi pinakita niya yung reason kung bakit na-take down yung Facebook post na headshot due to violence and incitement. Bukod po dun sir, meron po ba siyang ibang mga post pa po regarding the President po or yun lang po yung nag-iisa? More on ano lang siya, political mga perspective niya. Pero yung tanging lang lumpas lang sa borderline is yung post about sa headshot. Sige, salamat po. Next. Yes, sir. Please. Sir, can you give us the background? Ano po bang meaning ng caption na headshot? Anong gusto niyang ipahiwatig po? Yung may picture si Presidente tapos may arrow at na sinasabi na headshot, alam nyo sa mga shooters, sa mga law enforcement agencies, pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Kaya yun, nagpapahiwatig siya na ganoon, kaya sineryoso namin yung bagay na yun. At pinuntahan siya, at yun nga, kinuha siya from Pagadian City at dinala siya dito. Ano pong dahilan bakit po daw niya pinost po yun? Nung bandang huli ay nagpapaliwanag siya na biro-biro lang daw yun, biro-biro. But then, sabi ko nga sa inyo, pagka when it comes to threat or any attempt sa doon sa 5 taong binanggit ko kanina, President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and the Chief Justice, being primary jurisdiction ng NBI, we enter into the picture. Mm-mm.